Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig ng channel mo. Ako po si Henry na buhat sa Eastern Summer, at nais kong ibahagi sa inyo ang karanasan ko na hanggang sa kasalukuyan ay hindi ko pa rin mapaniwalaan na nangyari sa buhay ko. Hindi ko sukat akalain na talagang may taglay na kakaibang kapangyarihan ng mga aswang na magpalitan nyo para makopya ang figura ng tao, maging hayop, para makapambiktima at makakain ng laman loob. Taong 1979. Kagaya ng iba, simple pa noon ang pamumuhay namin sa nayon. Tanging ang libangan lamang ng mga bata ay maglaro ng patintero, tagu-taguan at iba pa mga pambatang laro. Masayang nagtatrabaho ang mga matatanda. Hindi tulad sa panahon ngayon na napakabilis ng pangyayari at napakahirap ng buhay. Sa latman ng pamumuhay namin ay nakakaraos naman kami sa pang-araw-araw ng aking pamilya. Matibay pa rin ang pagkakabuklod-buklod ng aming pamilya sa kabila ng napakaraming hamon na aming kinakaharap. Nasa 17 taong gulang ako noon at kasagsagan ng panahon ng Kwaresma, kung saan sumama ako sa mga kaibigan ko na mga pabasa ng pasyon. Eksakto pang umuwi noon ang kaibigan naming seminarista kaya naman parang din kaming nagkaroon ng reunion. Malaking bagay na din ang pagsama ko sa pabasa sa pasyon dahil may naiuuwi akong sopas o lugaw na napagsasaluhan namin ng aking mga magulang at mga kapatid. Nakakapagtika din ako ng aking mga kasalanan. At kahit papano ay nababawasan ang mga problema ko dahil nagagawa ko rin na manalangin ng taimtim sa Panginoon. Dumako ang isang gabi at inabot na kami ng alauna, bago kami natapos sa pabasa sa pasyon. Binigyan kaming magkakaibigan ng mga matatandang kasamahan namin sa pabasa sa pasyon ng mga sopas na nakalagay sa maliliit na supot. Nagalak naman ako dahil may uuwi naman ako na pagkain para sa aking pamilya. Nagpasalamat kami magkakaibigan at magkakasabay kaming umuwi sa aming tahanan. Dumaan kami sa may talahiban at para mapadali namin ang paglalakad at makarating kaagad sa aming mga bahay, ay lumiko kami sa kanang bahagi ng daan patungo sa may tabing ilog. Nananabi-nabi kami sa mga kakahuyan nang may natanaw kaming matandang babae sa hindi kalayuan. Hindi namin malaman kung anong ginagawa niya sa dakong ilog pero napansin namin na may isang lalaking nagtungo sa pangpang na may bitbit na ilang piraso ng nahuling isda. Nagtago kaming magkakaibigan sa tabi ng punong kahoy at sa tulong ng liwanag ng kabilugan ng buwan ay kitang-kita namin na biglang hinila ng matandang babaeng ito ang naturang lalaki. Sumigaw ng pagkalakas-lakas ang lalaki at nagimbal kami ng masaksihan ang pambihirang lakas ng matandang babaeng yon. Ipinaghampasan niya sa batuhan ng lalaki hanggang sa mawalan ito ng malay. Duguan ang lalaking yon. Nung mapansin niyang wala na itong malay, bigla siyang lumuhod at may kung anong ginawa siya doon. Halos bumaliktad ang sikmura namin magkakaibigan. Napapaluhan na ako sa sobrang takot at kaba. Napaatras sa mga kaibigan ko at kinalabit nila ang dulo ng damit ko habang pabulong-bulong na nakiusap sa akin na umalis na kami sa lugar na yon bago pa kami mahuli ng matanda. Natuliro ako at halos hindi kaagad nakapag-isip ng maayos nun. Pero nang makatapos sa pagkain ng matandang babae, ay bigla siyang lumingalinga sa paligid at nagawa pang suminghot-singhot para amuyin kung may ibang tao sa kanyang kinaroroonan. Doon na ako mismo na alarma at hinayaan ko na lamang ang mga kaibigan ko na hilain ako malayo sa tabi ng punong kahoy. Nagumpisa kami magsipagtakbuhan at hindi namin nagawang lumingon sa direksyon ng matandang babae sa gawing tabing ilog.
Pero nanindig ang mga balahibo namin na biglang humangin ng malakas na para bang lumipad sa bandang likuran namin. Ang isang napakalaking ibon. Makalipas ang ilang sandali, huminto kami sa pagtakbo at hingal na sumandal sa may puno ng niyog. Nung may masmasan kami ay napansin namin na malapit na pala kami sa mga kabahayan. Sinikap naming kumalma dahil nalalapit na kami sa aming mga bahay. Unang nagpaalam sa mga kaibigan ko si Dino na ilang hakbang na lamang ang layo ng kanyang bahay noon. Hinayaan na namin siyang makauwi dahil nangangamba din kami na baka masundan kami ng matandang babae. Nagumpisang magpaalam sa akin ng 3 ko pang kaibigan. Kasama ang seminarista naming kaibigan hanggang sa ako na lamang ang natirang naglalakad patungo sa bahay noon. Hindi pa man lang ako nakakarating sa may hagdan patungo sa pinto, ay may napansin ako sa gawing silong ng bahay namin. Medyo mataas kasi itong silong at noong kabataan ko ay doon kin kami madalas na naglalaro ng aking mga kapatid. Nakita ko na may isang malaking baboy na paikot-ikot sa may silong. Nangislap ang aking mga mata at naisip ko na matutuwa ang aking mga magulang kapag nahuli ko ang baboy na yon. May makakain kami para sa kinabukasan at pwede ko rin naman na maibenta ito para may pera kaming maipambili ng ulam. Hindi na ako noon nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis akong nagtungo sa may silong at akmang hahawakan ko na sana ang leeg ng baboy na yon. Nang bigla itong lumingon at pumukol ng masamang tingin sa akin. Bago ito kumaripas ng takbo. Hindi ko na nahabol ang baboy at ganoon na lang ang panghihinayang ko dahil pagkain na sana yon. Naging bato pa. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga ungol sa loob ng bahay. Lumabas ako sa silong at umakyat na ako sa hagdan. Kumatok sa pinto at pinagbuksan ako ng aking ina. Bumati ako at nagmano. Ibinigay ko sa kanya ang dala kong sopas na nasa supot at natuwa siyang tinanggap yon. Nabanggit niya na inaapoy ng lagnat si Ate Virginia pero napainom na niya ito ng gamot. Nabanggit ko sa kanya na may kamuntik na akong mahuling baboy sa may silong pero bigla na lamang yung naging mailap at kumaripas ng takbo. Napakunot ng noo ang nanay ko at natanong niya ako kung saan nagmula ang baboy na yon. Nagkibit balikat naman ako dahil hindi ko rin alam kung saan yun nanggaling. Basta ko nalang nakita sa may silong. Hindi nagtagal at hindi na namin yon binigyan ng pansin. Hanggang sa nagising pa ang isa ko pang kapatid at pinagsaluhan nila ng nanay ko ang pasalubong kong sopas. Kinabukasan ay nagtungo naman kami sa bahay ng isa naming kanayon at doon naman ang panibagong ruta ng pabasa sa pasyon. Napagkwentuhan naming magkakaibigan ang nakita kong baboy sa silong namin. Dagdag ko pa na mailap ang naturang baboy at napakahirap hulihin. Hindi ko kaagad napansin na meron palang matandang lalaki ang nakikinig sa aming usapan noon. Hindi ko na napigilang hindi magkwento at naisipan ko pang magtanong sa kanya kung paano mapaamo at mahuli ang isang baboy. Hindi siya kaagad nakasagot. Binalingan niya ako ng tanong kung kailan ko pa nakita ang naturang baboy sa silong namin noon. Nasabi ko sa kanya na nagsimula yon noong nakaraang gabi kung kailan nagsimula ang pabasa sa pasyon. Naningkit ang kanyang mga mata at nabanggit niya sa akin na tutulungan niya akong mahuli ang naturang baboy. Basta, ihahanda muna niya ang kanyang mga gagamitin sa panghuli nito. Nagsimula ang pabasa sa pasyon at saglit na nagpaalam sa amin ang matandang lalaki. Marahil ay kukuha na siya ng mga kagamitan sa kanilang bahay. Hinayaan namin siyang makaalis hanggang sa natapos ang pabasa sa pasyon na yon. Pinabaunan naman kami ng masarap na kakanin ng may-ari ng bahay. Nagpasalamat kami magkakaibigan at nagpaalam na kami para makauwi nun.
Pero laking gulat namin nang makasalubong namin sa labas ng bahay ang matandang lalaking kausap namin bago magsimula ang pabasa. Imbis na tali at panghuli ng baboy ang kanyang dala-dala nun, ay botelya ng langis at buntot pagi ang kanyang binitbit. Inutusan pa niya kaming magpahid ng langis sa aming katawan at pagkatapos nun ay lumakad na kami patungo sa aming bahay. Tinanong ko pa ang matandang lalaki kung bakit buntot pagi ang kanyang dala. Imbis na panghuli sa baboy pero nabigo ako na makakalap ng kasagutan dahil hindi siya tumugon sa tanong ko. Nanahimik na lamang kaming magkakaibigan habang binabaybay namin ang daan patungo sa bahay nun. Hindi na namin nagawang dumaan sa may gawing tabing ilog dahil baka makita na naman namin ang matandang babae. Inakala ko na kami-kami lamang magkakaibigan ang makakaalam ng aming sekreto. Pero hindi kami nakaligtas sa mapanuring mga mata at malakas na pakiramdam ng matandang lalaki. Ramdam niya na medyo natatakot kaming dumaan sa may gawing tabing ilog kaya naman napilitan na naman akong magsabi sa kanya ng totoo. At inilahad ko lahat ng mga naranasan namin noong nagdaang gabi. Sa puntong yun ay kinausap kami ng masinsinan ng matandang lalaking yon. At ayon sa kanya, maraming naglipa ng aswang sa aming nayon at lalong lumalakas umano ang mga ito sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. Kaya kinakailangan daw namin ng iba yung ingat at talas ng mga mata at pag-iisip dahil baka tinatambangan lamang kami ng mga aswang sa paligid. Kinakabahan na kaming magkakaibigan sa mga tinuran ng matandang lalaki pero mas lalo akong nagulantang noong inabutan ko sa silong ng aming bahay ang 3 hugis tao na walang saplot na mga katawan. Napangiwi ang kaibigan kong seminarista at may inilabas siyang maliit na bote ng sagradong tubig habang itinuturo ang isa sa mga nilalang na nasa silong nun. Kamuntik na akong mapasigaw sa takot nang makita ko ang matandang babae na nakita namin sa may tabing ilog. Naglalangis ang kanilang mga katawan habang nangingitim ang buong katawan nito. Hinawakang mabuti ng matandang lalaki ang buntot pagi at sinabihan niya kami ng mga aswang ang nakikita namin sa ilog. Naalarma ako lalo pat narinig ko na dumadaing ang kapatid ko sa loob ng aming bahay. Tila inaapoy na naman siya ng lagnat at inuubo noong mga panahon na yon. Sumulak ang galit ko nang makita ko na sumisingot-singot ang 3 maninilong sa gawing kinaroroonan ng aking kapatid. Napamura ako sa galit at napukaw ang kanilang atensyon. Dahil doon ay umangil sila at nagtangis sa gawing silong. Umatake ang matandang lalaki gamit ang buntot pagi at mabilis na pinaghahampas sa mga nilalang. Tumulong naman kaming magkakaibigan at nakadampot ako ng patpat na ipinampalo ko sa inabutan kong nilalang habang ang aking kaibigang seminarista ay nagpasaboy ng sagradong tubig mula sa hawak niyang botilya. Umangil ang mga nilalang habang umuusok ang mga katawan. Hindi na nila natagalan ang pakikipagsagupaan sa amin kaya mabilis silang kumaripas ng takbo palabas sa silong. Sinundan namin sila pero bigla na lamang silang nawalang parang bula noong makatalon sila sa gawing mapunong bahagi. Gulat na gulat ako sa tagpong yon at hindi ko mawari noon kung namamalikmata lamang ba ako o pawang katotohanan lahat ng mga nakita ko. Nagawa kong magtanong sa matandang lalaki kung paano nangyari na mga aswang ang natagpuan namin sa silong at hindi mga baboy. Tumugon ng matandang lalaki na ayon sa kanya,
Hindi talaga umano baboy ang nakita ko sa silong noong nakaraang gabi. Ang mga aswang ay kayang magbagong anyo bilang tao o hayop man. Gumagamit sila ng sabulag para malinlang ang mga paningin ng mga tao. Dagdag pa niya, ang langis na ibinigay niya sa amin ay nagtataglay ng orasyon at kapangyarihan na malabanan namin ang tagabulag ng aswang. Kung kaya't matapos naming makapagpahid ng langis na yon, ay nakita namin ang tunay nitong mga anyo. Nasabi pa niya sa amin noon na posibleng ang nakita kong baboy noong nagdaang gabi ay walang iba kundi ang matandang babae. At maaaring nagtungo siya sa gawing silong ng bahay dahil naaamoy niyang may sakit ang aking kapatid. Nagmuni-muni ako at napagnilayan ko rin ang mga sinabi niya. Sa puntong yon, ay ipinagtapat niya sa amin na isa pala siyang manggagamot at isa ring nagmumutya. Kung kaya't naisip ko na pwede niyang mapagaling ang aking kapatid. Nung makasigurado kami na hindi na magbabalik ang mga nilalang, ay inanyayahan ko ang aking mga kaibigan, partikular na ang matandang lalaki na pumasok sa bahay, para magamot si ate. Agad naman siyang nagpaunlak sa aking pakiusap. Pinagbuksan kami ng pinto ng aking ina, at ipinakilala ko sa kanya ang matandang lalaking yon. Maingat kaming nagtungo sa silid ng kapatid ko na noon ay mahimbing nang natutulog. Pinulsuhan siya ng matandang lalaki at nalaman nito na aswang mismo ang may kagagawan ng pagkakasakit niya. Pinaganda niyang nanay ko ng palangga ng may maligamgam na tubig at naglabas siya ng ilang garapa na may lamang kakaibang halamang gamot sa loob. Nagsagawa siya ng ritual, umusal ng kakaibang salita. Pinanood namin siyang magkakaibigan habang nilalapatan niya ng dasal at lunas ang aking ate. Mahigit kumulang kalahating oras na naisagawa ang ritual at makalipas ang ilang sandali. Napansin ko na nagpawis ng mabuti ang aking kapatid noon. Sinalat ng nanay ko ang kanyang sentido. At laking gulat niya nang bumaba na lamang ang lagnat nito. May ibinigay na garapa ang matandang lalaki at sinabihan niya ng panuto ang nanay ko sa paggamit nito sa aking kapatid. Nagpasalamat ako sa panggagamot ng matandang lalaking yon at hindi nagtagal ay nagpaalam na ito sa amin, gayon din ang aking mga kaibigan. Magkakasabay silang umalis sa aming bahay. Nung sumapit ang kasunod na araw, wala kaming nabalitaan tungkol sa mga aswang. Wala na rin kaming ibang naririnig buhat sa aming mga kapitbahay kung may umaaligid na baboy o aswang sa kanilang mga kabahayan. Posibleng nabahagang buntot ng mga ito at maaaring nabahala sila sa nagawa naming pagsunog sa kanilang mga balat. Nagpatuloy pa rin noon ang pabasa at lumipat na kami muli ng bahay ng pagdarausan ng pabasa sa pasyon. Tuluyan na rin na gumaling ang aking kapatid sa kanyang pagkakasakit noon. Ganun na lang ang pasasalamat ko sa matandang lalaki. Gayon din sa Panginoon sa pagkakaligtas sa buhay namin laban sa mga nilalang. Gayon din sa pagkakaligtas ng buhay ng aking kapatid sa kanyang pagkakasakit. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga tagapakinig mo. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Janice, tubong Marilaw, at nais kong ibahagi ang aking karanasan sa isang kakaibang halimaw na pinatuloy at inalagaan ko sa mismo naming tahanan. Early 2000, kakatapos ko lang makarecover sa isang vehicular accident at kinakailangan ko pang makapagpahinga ng isa pang linggo para makabawi ng lakas kaya natagalan pa ang leave ko sa trabaho. Hindi ako sanay na walang ginagawa pero napagtiisan ko yon sa matagal na pamamalagi sa loob ng bahay.
Naiinip ako noon, kaya sumama ako sa aking tiyo Benedict na bumili sa mall ng ilang mga pagkain. Hindi kami nagtagal at umuwi na rin ako sa bahay. Iniatid ako ni tiyo Benedict at sa pagbiyahe namin ay kamuntik na naming masagasaan ang tumatawid na pusang kulay itim sa gitna ng highway. Napreno siya ng mabilis at mabuti na lamang at walang nangyaring masama sa itim na pusang yon. Kamuntik na kaming maaksidente at nahabag ako sa naturang hayop. Bumaba ako sa sasakyan at dali-dali na kinuha ang itim na pusang yon. Naisip ko na baka naligaw ang naturang pusa o posibleng iniwan ng amo nito sa gitna ng kalsada. Mahilig akong mag-alaga ng mga aso at pusa kaya lang nung nagtatrabaho na ako ay ipinamigay na namin halos sa mga alagang hayop sa aming mga kamag-anak at halos walang natira sa bahay namin. Abala din naman ang mga magulang ko sa mga gawaing bahay kung kaya't hindi na rin nila mabibigyan ng oras ang pag-aalaga ng mga hayop. Kaya minabuti namin noon na mawalan ng mga alagang hayop. Pero na mga oras na yon, nakabuo ako ng idea. Para sa akin ay may swerteng hatid ang mga alagang hayop at biyaya sila ng Diyos na tao. Kaya kahit pinipilit ako ng aking tiyuhin na ibalik sa may tabi ng highway ang misteryosong itim na pusa na yon, hindi ko siya pinakinggan. Naiinis na sa akin ang tiyuhin ko pero wala naman siyang magawa dahil nagmamatigas ako noon. Pinagmasdan ko ang itim na pusa. Mukha siyang maamo sa akin pero ngumingiyaw siya sa tuwing hihimasin siya ng aking tiyuhin. Tila ba hindi siya pala kaibigan sa ibang tao. Umilag sa kanyang tiyuhin ko kaya ako na mismo ang nagkarga sa kanya papasok sa loob ng sasakyan. Pinaandar ng tiyuhin ko ang sasakyan at siya na mismo ang nagmaneho nun. Karga-karga ko ang itim na pusa at wala itong kagatol-gatol na nakatingin sa akin na parabang naglalambing. Parang kinurot ang puso ko ng mga oras na yon. Gumaan ang loob ko sa kanya. Lalong lumakas ang loob ko na alagaan at protektahan ito. Pagdating ko sa bahay ay nagulat ang aking mga magulang, gayon din ang nobyo ko na si Alfred nang makita ang itim na pusang yon. Sinermonan ako ng nanay ko habang napapakamot naman sa ulo si Alfred dahil nakakatiyak siya na mahahati na naman ang atensyon ko sa kanya gawa ng pag-aalaga sa itim na pusa. Kung ano-ano pang sinasabi ng nanay ko, kesyo makakasagaba lamang ang hayop na yun kapag nakabalik na ako sa trabaho at malaking kaabalahan yon sa kanila mag-asawa. Pero hindi nagtagal, wala rin naman silang nagawa. Pinayagan ako ng nanay ko sa kondiksyon na alagaan ko ang itim na pusa at patutuloyin sa bodega ng bahay namin. Medyo allergic sa pusa ang nanay ko at ayaw niyang makaamoy ng dumi o balahibo nito kaya naman wala na akong ibang pinagpilian at dinala ko ang pusa sa bodega. Inayos ko muna at nilagyan ko siya ng maliit na pwesto. Kinaumagahan, gumising ako ng maagap at nilagyan ko ng makakain ng itim na pusa. Hindi siya masyadong gusto ng pamilya ko dahil nakakatakot ang kanyang anyo. Parang Bombay breed na maitim ang kulay ng balahibo. Nanlilisik ang mga mata pero tuwang-tuwa ako sa kanya. Hinihimas-himas ko pa at kinakarga. Hindi ko napigilan makipagharutan sa kanya at nagawa ko pang magpahabol sa kanya na para bang may kalaro akong bata noon. Kahit papano ay nalibang ako at nawala ang lumbay ko sa pamamalagi sa loob ng aming bahay. Nabuo ang maghapon ko sa pag-aalaga ng pusa. Nainis pa sa akin si Alfred dahil hindi ako makapaglaan ng mahabang oras sa banding naming dalawa. Off-duty siya noon at wala siyang ibang gagawin kaya naisipan naming mag-movie marathon sa bahay. Pero abala pa rin ako sa aking pag-aalaga kaya naman kamuntik na itong magselos. Pinayuhan ko na lamang siyang tulungan ako sa pag-aalaga sa pusa kaya naman napilitan na rin siyang mag-alaga pero nagiging mailap ang pusa. Panay ang ungol nito at tila ayaw magpahawak kay Alfred noon. Kaya naman pinaamo ko ito at kinakausap na parang tao para lang mapapayag na mahawakan ng aking nobyo.
Hindi naman nagtagal at umamo na din ang itim na pusa kay Alfred at nasanay na ang aking nobyo sa paghimas sa malambot nitong balat. Kinagabihan, naisipan ng aming housemaid na si Ate Linda na linisin ang kalahati ng bodega. Nagpaalam naman siya sa akin na hindi niya pakikialaman ng pusa kaya pumayag na rin ako. Isa pa, pabor na din yun dahil baka maisipan pa ng nanay ko na maglinis sa bodega. Atakihin na naman siya ng allergy. Kaya mas makakabuti na rin na si Ate Linda ang maglinis doon. Bandang 10:00 ay napansin ko na pagdungaw ko sa bintana. Kabilugan ng buwan. Naririnig ko ang mga pagkahol ng mga aso sa paligid. At para bang may kung anong malamig na simoy ng hangin ang yumakap sa mga bisig ko. Nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na lamig at kilabot kaya humiga na ako sa kama noon. Pero hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Hindi ko magawang ipikit ang aking mga mata dahil parang may kung anong gumugulo sa isip ko na hindi ko mawari kung ano. Bumaling-baling ako sa higaan. Napansin ko na nag-text si Alfred noon. Nasa labas pala siya ng bahay at nakalimutan niya ang kanyang sombrero. Dali-dali akong nagtungo sa may sala. Binuksan ko ang ilaw, gayon din ang seradora. Nang bumungad sa aking harapan ang nobyo ko ay bigla kaming nagulantang at hindi namin nagawang magbatian nang makarinig kami ng malakas na pagsigaw na nagmumula buhat sa bodega sa ikalawang palapag ng bahay. Tila pinupunit ang tinig at talagang nakakapangilabot pakinggan. Tinig yun ni Ate Linda. Nagmadali si Alfred na ipark ang kanyang motor at pumasok sa loob ng bahay. Hindi na talaga ako mapalagay kung anong tunay na nagaganap sa aming bodega noon. Kinakabahan pa ako at sumagi sa isip ko na posibleng napahamak ang alaga kong pusa. Makalipas ang ilang sandali ay nagising na din ang aking mga magulang. Gayon din ang dalawa kong kapatid. Nalimpungatan sila sa malalakas na sigaw at tinanong nila kung anong nangyayari pero wala rin kaming maisagot ni Alfred. Binunot ni Alfred ang kanyang lisensyadong baril at naisipan naming umakyat sa second floor. Medyo natatakot ang nanay ko para sa aking kaligtasan dahil kakagaling ko lang sa aksidente at hindi niya makakayanan kung may mangyari pa sa aking masama. Pero pinakalma ko siya dahil protektado ako ng aking nobyo at hindi ako mapapahamak noon. Habang humahakbang kami sa hagdan, nakikiramdam kami sa bawat kaluskos. Pero biglang nawala ang malalakas na sigaw at kaluskusan noon. Napawi ang ingay, namayani ang katahimikan. Pagkarating namin sa second floor ay napansin naming nakaawang ang pitak ng pinto ng bodega. May konting mancha doon ng dugo at napakapit ako ng husto kay Alfred. Tumagundong ang malalakas na kaba sa aking dibdib. Natutuliro ako ng mga oras na yon. Itinulak ng nobyo ko ang pinto at sumalubong sa amin ang matinding kadiliman. Tumingala ako sa isang sulok at kinapa ko ang switch ng ilaw ng bumbilya. Nagliwanag sa buong bodega at sa isang stack ng kahon ng mga pintura ay may naulinagan kaming tinig na nagmumula sa kakaibang nilalang. Krokoto! Krokoto! Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang ingay at nag-uumpisang magtayuan ng mga balahibo ko sa katawan. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yon pero talagang nakakatakot pakinggan ang tinig nito. Sinikap naming ibagsak ang mga nakahanay na kahon at nagsipagbagsakan ang mga lata ng pintura at paintbrush. Gayon din ang mga sako na may lamang sirang sapatos at sandal. Makalipas ang ilang sandali, ay napansin akong basa sa sahig. Madulas ako at napasigaw ako sa sobrang gulat nang tumambad sa aking harapan. Ang naliligo
at sariwang dugong sugatan na si Ate Linda. Puno ng kalmot ang mga sugat ng kanyang buong katawan. Umiiyak ito pero hindi makapagsalita. Tulala. Ikinasa ni Alfred ang kanyang baril. Nakita namin sa isang tabi ang isang malaking pusang itim na may paa na parang hugis ng tao. Pero hindi lumalapat sa sahig ang kanyang mga paa. Para siyang nakalutang nun. Nakakapangilabot ang kanyang anyo habang sumasambit siya ng kakaibang ingay. Biglang nagtayuan ang mga buhok ko sa batok. Napansin niya ang aming presensya kung kaya't kaagad siyang umatake sa amin nun. Nagmamadali kaming lumabas ng bodega, pero naabutan ng malaking pusa si Alfred at nagpambuno silang dalawa. Hanggang sa napasalampak sila sa sahig sa labas ng bodegang yon. Sumisigaw ako at pinaghahampas ko ng walis tambo na nakalagay sa bodega ang itim na pusa na nag-anyong tao. Pinanlisikan niya ako ng mga mata. Hindi niya tinigilan si Alfred. Kamuntik nang mawala ng malay si Alfred noon. Binalingan ako ng tingin ng naturang halimaw. Akmang kakalmutin na ako nito nang biglang kinuha ni Alfred ang kanyang baril. Ikinasa at ginamit ang kanyang natitirang lakas para paputukan ang naturang nilalang. 2 beses niya itong pinagbababaril sa ulo gamit ang pilak na bala. Alam namin ay tinamaan ito. Pero bigla itong nagtatatalon at tumakbo sa kung saang parteng na merong bukas at kayang labasan. Sa puntong yun na hindi ako kaagad nakakilos. Lumipas pang ilang minuto bago nakapag-react at lumapit ako kay Alfred. Niyakap ko siya ng mahigpit hanggang sa dumating ang aking buong pamilya. Inabot na kami noon ng madaling araw hanggang sa dumating ang mga kasamahang pulis ni Alfred. Dinala ng ambulansya ang katawan ni Ate Linda na medyo okay na yon at hiningian kami ng statement ng mga kapulisan. Hindi ko lubos maisip noon kung anong uri ng nilalang ang malaking pusang yon. Naliwanagan na lamang ako gayon din ang aking buong pamilya nang dumating si Lolo Berto na tatay ng aking nanay buhat sa lalawigan ng Silangang Kabisayaan. Nabanggit niya sa amin na Kurokoto ang naturang pusa. Posibleng nag-abang siya sa gitna ng highway para makapambiktima. Dagdag pa nito, aswang ang itim na pusa at sumasambit siya ng tinig na katulad ng kanyang pangalan. Simula noon, naging wais na ako sa pagpili ng aking aalagaang hayop. Sa pet shop na ako mismo bumibili ng hayop at inaalam ko muna ang record nito bago ako kumuha ng alagang yon.